Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah, nandito naman tayo sa isang episode ng ating channel ni Kong Yusuf Ocampo. At kasama natin dito ang isa sa mga kapatid natin na balik Islam, yumakap din sa Islam sa Korea, sa Dammam, no? Saudi Arabia. So nandito si Brother Neil Martinez. So, bumati ka, kapatid na Neil. Ako si Brother Neil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako pala ko si Brother Neil Isa Martinez. Ngayon naninihan ako sa Tarlac. Dito ako na rin ako nakapag-asawa. Ayan, panahon ako na hindi pa ako Muslim. Naghahanap ako ng katotohanan. Pero ito ko natagpuan sa Islam yung katotohanan. Kaya ako nag-Muslim. Nung hindi ka pa yumakap sa Islam, Brother Neil, ano ang dating pananampalataya mo? Sa akong katoliko. Tapos doon ka, katoliko ka bago ka nag-Muslim? O meron ka pang nilipatang mga Meron pa, pananampalataya? naging born na din ako ng Methodist. Methodist? So ilang taong kang naging Methodist? Maging mga isang taon kalahati. Isang taon at kalahati? Sa Mashallah. sa Singapore. So saan mo natagpuan ng ang aral ng Islam? Natagpuan ko to nagbalik ako sa Saudi balik ako sa Saudi sa Dammam. Kasi sila ako nag-Muslim. So ibig sabihin, matagal ka ng OFW? Matagal na. Umabot na ako ng mga 20 years. 28 years ganyan. 28 years sa abroad. At nung umuwi ka sa Pilipinas, Muslim ka na? Ganun. Alhamdulillah. Ano ang pangunahing aral sa Islam ang nagustuhan mo? Ako, yung nag-Muslim ako, napag-aralan ko yung Tawhid. Doon ako namulat. Ang katotohanan ng Islam para nagtuturo ng katotohanan. At yung mga pininiwalaan ko ay mas hindi talaga siya pwedeng paniwalaan kasi nga nakita ko yung pagkatuwa sa Islam na walang pagkaalala sa Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. So, yung sa tauhid na sinasabi mo, ito yung paniniwala na iisa lang ang dapat sambahin. Yun talaga. At siya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, sa pananampalatayang Islam, hindi sinasamba si Jesus. Ay hindi. Ang tinuturo ni Jesus ay pakikilalaan ng Allah. Hindi siya pakasambahin. Kasi yung pamamakan ng ginagawa niya ay pamamakan ng mga Muslim. Ang Islam. Kaya doon ko nakita ang Islam. Maganda siya. Hindi siya nagtuturo ng si Jesus, hindi siya nagtuturo ng gawin siyang Diyos. Yun ang ko, kaya ako nag-Muslim. Lalo kung nakilala ng si Jesus ay isang propeta. Hindi ba niya sinabi, nung ikaw ay hindi pa Muslim, hindi ba niya sinabi na siya ay Diyos? Wala akong idea eh. May nagsasabi, yung mga nagsasabi lang, yung mga Christian lang, pero walang katibayan na siya ay Diyos eh. Kaya nung nakita mo sa Islam, siya ay isang propeta ng Allah, Propeta talaga siya. mas lalo mong nagustuhan at lalo mo siyang sinunod. Ganun po yung naging ko sa kanya. Alhamdulillah. Sa pagyakap mo sa Islam, ano naman yung pinaka nagbago sa iyo? Madami. Oo. Hindi naman agad-agad. Siguro dahan-dahan din. Hindi naman kayang biglain ang isang galing ka sa isang Kristiyano, ibabagoy mo lahat agad-agad. Kasi hanggang nag-aaka sa Islam, unti-unti mo itong makakasanayan na huwag nang gagawin yon. At unti-unti yung tatanggal siya ng Allah wa ta'ala yung mga bagay na hindi na dapat gawin. Yun ang nakikita ko sa Islam. Kung bibiglain nyo kasi siya, mahirap. Baka sabihin pinahirapan tayo ng Islam. Hindi. So, nung nabago mo to, ano naman ang naging epekto sa iyo? Madami. Kahit konting kahit naghihirap ka, hindi ka nakakakamdam na nadudungkot ka, nabebelasa ka, hindi. Pagkos lalo mo siyang mamahalin ng Allah talaga kasi kailangan mo siya. Kahit naghihirap ka at nakikita yung pangangailangan mo is napoprovide. Hindi ka makuno tayo makontento, ganun. Mashallah. Ganun yung Islam. Mashallah. Sabi nila mahirap daw ang pagdarasal. Hindi. Mas mahirap pa natin yung ginagawa natin, wala tayong pagdadasal. Mas mahirap yun. Kasi kung ang tao, napapakapagod tayo na hindi tayo nagdadasal, nagagawa natin. Pagdadasal pa kaya, may mga biyaya tayo matatanggap doon. Hindi lang dito sa mundo at sa kabilang buhay.
Ano ang trabaho mo ngayon, Brother Neil? Sa ngayon, titinda muna ako ngayon. Pag bada, yun, mas nag-construction ako. Construction. Sabi nila kapag daw mabigat ang trabaho, ang hirap daw mag-fasting, lalo higit sa Ramadan. Hindi eh. Kasi yung mas mahirap kung hindi ka magpapasting. Ayun. Ah, Mahirap kasi binibigay sa ng alam na maraming biyaya sa panahon ng Ramadan. Doon natin siya nakikilala at dati yung pananampalataya natin, lalo siyang tinitiban. At papunta na tayo sa sa pagkatandaan natin, lalo natin siyang dapat mahalin sa pagdasal natin at sa pagpapasting natin. Malaki na may dudulot sa spiritual natin yun at sa pagkakilala sa Allah. alhamdulillah, alhamdulillah. Sabi nila kapag daw ikaw ay nag-Muslim, makakapasok ka sa paraiso. Pag ito ay magagampanan mo, inshallah, wala pa naman makakapagsabi na pagkasot sa kaiso. Hihahakapan na tayo sa Allah Ta'ala ng tayo mismo haharap sa kanya kung tatanggapin niya ito. Wala pang makakalam kung tatanggapin ng Allah Ta'ala ay nasa kanya pagpapasya yun. Hindi natin pwedeng tanggap ng sala ko, hindi pwede yung ganun. Kailangan natin pagsikapan natin yung pagsasala natin hanggang sa abot nating makakaya. So, ibig sabihin, kailangan pala nating magsumikap at umasa tayo, nakaawaan tayo ng Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. So, yun mga kapatid, no? Si brother nila isang balik Islam din na nakapagsanay at isinanay niya kanyang sarili sa pag-iibada. At alhamdulillah, hindi man mayaman sa mundo na ito, pero nagsusumikap siya, naging mayaman sa kabilang buhay. No? So, alhamdulillah, mensahe mo para sa mga kapatid nating bagong yakap sa Islam. Sa mga bagong yakap sa Islam, pag-aralan lang Islam at talagsigin na lang ang Islam para sa kanilang kalulugan ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. At sana tanggapin ng Allah Ta'ala yung mga pagsisikap na yun. Inshallah, hanggang kamatayan natin at alalahanin natin ang Allah Ta'ala kung saan man tayo nakukuha. Mashallah, mashallah. Sa mga hindi pa mga Muslim, lalo sa mga kamag-anakan mo na hindi pa yumayakap sa Islam, baka may mensahe ka. Sa aking mga pamilya, mga kapatid, mga tsahin ko, sana tanggapin nila ang Islam. Huwag na lang tingnan ang Muslim sa mga mali nilang ginagawa. Hindi naman yung makakatulong sa kanila. At ang ano nila, yung ano yung kagaganda at ano yung kaliligtas nila dito sa kabilang buhay. Kasi ito yung test natin sa mundo nito. Pag hindi natin inisip ang alamat talang ng tagapaglikha natin, sasayang lang yung buhay natin. Mapupunta na tayo sa wala. Yun lang ang magiging mensahe ko sa mga kamag-anak ko. Inshallah, tanggapin sana, buksan nila ang mga isip nila at puso nila sa Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah sa oras mo, Brother Isa Martinez. Napakilala po kasi siya kanina, Neil. So, ang pangalan talaga niya is Isa Martinez. Alhamdulillah. At inshallah, tama po yung kanyang tinuring na huwag tayong papayag na dito sa mundo is mahirap tayo. Pagdating sa kabilang buhay, mahirap pa rin tayo. Magsumikap po tayo, mag-ibada, magsamba kay Allah at inshallah, kaawaan niya tayo at papasukin niya tayo sa kanyang Jannah. Okay. Jazakallah khair, Brother Neil. Assalamualaikum. Salamat.